Glory to God. Bago tayo umupo ay basahin natin ang ating teksto sa umagang ito. Magandang umaga sa lahat at maging sa ating mga panauhin. At sila ay mga Kristiyano rin ayon sa kanilang nainabanggit sa akin at sila ay nandito sa Maynila para mag-aral at naghahanap sila ng church. So salamat sa Diyos na sila ay dinala ng Panginoon sa ating panambahan. So ating basahin sa umagang ito ang 2 Corinthians chapter 10. Dito sa verse 3 hanggang verse 6. Ang sabi rito, "For though we walk in the flesh, we do not wage battle according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. And we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete." Lahat yung magsabing amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Alright. Nais ko rin bumati ng happy anniversary sa ating mga couples na nagpatotoo kanina. Isa 18 years old sa kanilang family life. Ang isa naman ay 38. Tunay na napakadakila ng Diyos. Amen. Totoo na marami tayong hindi magagandang pasimula sa panahon na pasimula na ating pagsasama, pero kayo mag-alala, hindi na nakikita ng Panginoon yun. Ang tinitingnan ng Panginoon ay tayo ngayon ay nasa ilalim ng dugo ni Kristo at nababalot ng katwiran ni Kristo. Ang ating lumang pagkatao ay lumipas na, ang lahat ay naging bago. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magtaka kung ang dating nagagalit sa atin ngayon ay pumupuri. Dati ay walang tiwala, tingin pa lang ay parang wala nang maasahan. Natatawa ko sa testimony ni Brother Elmer. Pero totoo yan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos naman ay dakila at mabuti, gumagawa siya sa ating buhay. At kapag dumating na ang panahon, ang Diyos nag-vindicate ng buhay, ng pananampalataya na nasa atin, ang mga tao ay nagbabago ng pangungusap. Pero huwag niyong kalilimutan, sa Diyos ang kapurihan sa lahat ng yan. Amen. Ang Diyos ang gumawa niyan sa ating buhay at ang Diyos lamang ang maluluwalhati. Amen. So, purihin ang Diyos sa mga tahanan na yan. And I pray na ang bawat pamilya sa ating iglesia ay patuloy na patibayin ng Panginoon. At alam ko rin na may mga pamilya na nag-struggle. Hanggang ngayon ay ang ating kabiyak, ang kabiyak ay hindi pa mananampalataya. Kumapit lang kayo sa Panginoon. Kung wala man kayong kasamang asawa sa church, ituring niyo ang Panginoon ang inyong asawa. Di ba? Nagagalak ako sa mga asawa, mga may bahay na kahit ang kanilang husband ay ayaw maglingkod sa Panginoon, ay hindi sumasama sa ganoong lakad. Kundi merong individual na karanasan sa Diyos na handang lumakad kasama ang Diyos. Kahit na iwan ng mga tao. Iwanan ng kaibigan, iwanan ng mahal sa buhay. Kapag nasubok ng Diyos ang ating pananampalataya, magugulat kayo. Sabi nga ni Jesus sa kanyang salita, "Your sorrow shall be turned into joy." Di ba? Your sorrow shall be turned into joy. Sa sanglibutan, ang paraan nila ay yung sorrow, papalitan ng joy. Hihiwalayan yung asawa na konsumisyon, maghahanap na ibang asawa. Pero sa Panginoon, yung mahal sa buhay natin na
sa pasimula ay nagiging problema natin, pero dahil ating idinudulog sa Diyos at ipinagkatiwala sa Diyos, binabago ng Diyos. Amen. So hindi mo kailangan magpalit. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang magta-transform ng buhay. Praise God. So purihin ang Diyos sa mga bagay na yan. Hallelujah. So sa umagang ito ay nais kong ipaabot sa inyo ang isang mensahe. Tatawagin natin itong The Christian Life from a Warrior's Perspective. Ang buhay Kristiyano sa paningin ng isang mandirigma. Ang pangit ng salitang mandirigma or sundalo, soldier. The Christian life from a warrior's perspective. At ang ating teksto sa sulat ni Apostol Pablo, itong kanyang ikalawang sulat sa Korinto ito ay part 2 talaga ito ng kanyang unang sulat at ito ay follow-up sa mga inaddress niya sa kanyang unang sulat na kung saan siya ay nagsaway, nagtuwid, nag-rebuke, at nag-disfellowship ng ilang mga individual dahil sa kasalanan na hindi na itutuwid at nagpapatuloy na nakikibahagi sa gawain ng Diyos, nakikisama sa communion nila, at walang nagtutuwid. Si Pablo ay sumulat at inayos niya mga bagay na yon. Pagdating sa ikalawang sulat niya, ay nag-follow up siya ng mga nangyari at ang na-disfellowship ay kaniyang tinanggap ulit sapagkat nakita niya, nabalitaan niya ang sincerity ng pagsisisi doon sa mga tao na yon. At nagpasalamat siya sa Diyos na kahit siya ay nagalit, ang kanya namang galit o yung kanyang pagsaway ay nagbunga ito ng pagsisisi doon sa mga taong na-involved. At patuloy na in-establish ni Pablo ang position niya bilang apostle at ama sa pananampalataya ng mga Corinthian believers. So, pagdating sa part na ito ng kanyang sulat, ay meron pa rin siyang kinoconfront ng mga tao na nagsasalita against his ministry or their ministry, kasama ng ilang mga partners niya sa ministry. So, maraming nagsasalita against them. So, si Pablo ay dumidepensa at ini-establish niya ang kanyang apostleship, ang vindication ng kanyang apostleship, at ang mga personal na gawa ng Diyos sa kanyang buhay. So mula dito ay ipinakita ni Pablo dito sa ating teksto ang buhay Kristiyano na katulad ng isang pakikipagbaka. So, ito yung aking gustong ipakita sa inyo. Of course, hindi na bago sa atin ang tema na ito. At gusto ko lang magbigay ng ilang kaisipan na makakatulong para magkaroon tayo ng pananaw sa buhay Kristiyano na gaya ng isang warrior, ng isang nakikipagbaka. At gusto kong establish kung bakit ito mahalaga at kung bakit, ano ang ating mapapakinabangan sa ganitong pananaw. Well, una, kung ating pag-uusapan ang warfare, ang tema ang tema ng warfare o pakikipaglabanan ay hindi isang maliit na paksa lamang sa Bible. Ito ay sumasakop sa buong Biblia from Genesis to Revelation. You will find out na sa pasimula pa lang ng Biblia, sa pasimula pa lang na kasaysayan ng tao at ng paggawa ng Diyos sa tao, meron ng labanan
Sa Garden of Eden, there was already a battle. Nang ang tao'y nalayo sa Diyos, dumaan sila sa iba-ibang struggle. Sa panahon ni Abraham. So down through history, and then pag atin namang binuklat ang Book of Revelation, marami pa ring labanan. So, ang pakikipagbaka ay isang malaking tema sa Scripture. O tawagin nating theological theme. Hindi ito simpleng paksa, mga kapatid. Maging ang Diyos ay involved sa labanan na ito. Right? Hindi tayo nag-iisa. Ang labanan, ang conflict ay hindi nangyayari man against man lang. Tao laban sa tao, bansa laban sa bansa. Yan ay bahagi. Pero makikita natin sa Scripture na maging ang Diyos ay mayroong labanang binabaka sa buhay o sa kasaysayan ng kanyang mga banal, at hanggang sa dulo, ang Diyos ay naroon sa mga labanan na yan. Kaya nga, meron tayong tinatawag sa Bible na Battle of Armageddon. And then, ang final battle na magaganap ay sa dulo ng millennium, ang tinatawag na Gog and Magog. So, ang labanan ay hindi matatapos dahil mararapture ang church. Magpapatuloy ang labanan, magkakaroon lang ito ng 1,000 kapahingahan, 1,000 years na ceasefire. Dahil ang dyablo ay gagapusin at dadalhin sa bottomless pit, at siya ay gagapusin doon for 1,000 years habang i-fulfill ni Jesus ang pangako ng paghahari ng Messiah sa loob ng 1,000 taon. And then after that, there will be the final battle. So napakalaking paksa, mga kapatid, at ang ating buhay at ang mga labanan na ating nararanasan sa buhay na ito ay hindi maliit na bahagi. Ang ating battles ay mga battles na kailangan nating pagtagumpayan. At ito ay mayroong eternal consequence. Meron itong eternal rewards, meron itong kinalaman sa inyong future destiny. So, yan, gusto ko makita niyo ang bagay na yan, mga kapatid. At mahalaga na tayong mga mananampalataya ay makita o tingnan natin ang buhay Kristiyano sa lupa sa pananaw ng isang sundalo o ng isang mandirigma na araw-araw siya ay gumigising para makipagbaka. Alam niyo, ang mga sundalo na nasa barracks, kahit sabihin natin na hindi sila actually engaged in battle, kapag sila'y enlisted at sila'y active sa military, sila ay gumigising na parang babangon din para makipagbaka. Sila ay laging alerto, sila ay hindi relax in the sense ng relaxation na katulad natin. They are always watching and ready. The moment na mag-alarm, the moment na marinig nila ang sound na sabihin nating alarm na mayroong labanang nagaganap or mayroong mga kaaway na dumarating, kahit ano ang kanilang ginagawa, titigil nila yun. Kung sila'y kumakain, tapos ang pagkain. Kung sila'y naliligo, di na sila magbabanlaw. Because mayroong sound na tumatawag sa kanila for battle. Naniniwala ko na mahalaga sa buhay Kristiyano na maging ganun din ang ating pagtingin sa buhay, mga kapatid.
na there is a battle going on every day. Maaaring hindi kasing laki ng nararanasan ng iba because every one of us has a battle to fight. Bawat isa sa atin ay may labanang kailangang ipakipagbaka. May kaibahan ito sa karanasan ng iba, pero ang nasa harapan mo, maliit man o malaki, ay kailangan mong harapin at kailangan mong pagtagumpayan. At kung hindi ka ready, kung wala kang perspective sa buhay na gaya ng isang sundalo, gigising ka na hindi ready for battle. Gigising ka, babangon ka, papasok ka sa trabaho na hindi ready for battle. At kapag nag-strike ang kaaway, you lose. Kaya, papansin ninyo sa mga illustration ng mga sundalo, sa mga training nila, katulad ng ilang mga napapanood natin, na tinitrain sila na matulog, especially kapag sila ay sinisimulate yung battlefield. Kung sila ay kailangang matulog, ang kanilang armas ay nasa katawan nila. At kapag tinetest sila na natutulog at dumadaan yung kanilang leader at kinukuha dahan-dahan ng kanilang weapon, kapag sila ay nakuhaan ng weapon at hindi nagising, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi siya ready for battle. So kahit natutulog ang sundalo, ay under training. Tama? Kaya, ang tulog natin, ay tulog lang kayo. Pero, mag-pray kayo bago matulog, makipag-usap sa Panginoon, at kapag kayo ay engaged sa battle, sa spiritual warfare na ito, even in your sleep, naniniwala ko, you are engaged in battles. Sino sa inyo nakaranas na nananaginip kayo na nagka-cast out ng evil spirits? Nararanasan niyo ba yan? Madalas yan, Sister Joy, ginigising ko yan. Dahil nagka-cast out ng demon. In Jesus' name. Pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya yan. At mamaya gisingin ko, nananaginip ka. Oo, meron akong kinakast out. Sa ating mga subconscious, kuminsan ang ating labanan na ini-engage habang tayo ay gising, ay ito'y dala-dala natin sa ating pagtulog at doon na-express natin ang battles na yan. At yan ay napakahalaga mga kapatid. At kapag tayo ay mayroong mga panaginip na may kinalaman ng mga evil spirits o anumang mga gawa ng kadiliman, then it means, naniniwala ko na gusto ng Diyos na maging aware tayo na may mga kaaway sa ating paligid na kailangan nating makita ang kanilang paggalaw. Otherwise, we will lose the battle. We will lose the fight. Anong sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5? Sabi niya sa verse 8, be of sober spirit, be on the alert. So yung be on the alert na yan ay be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring. Ang kaaway daw, ang diablo ay gumagala sa ating paligid at naghahanap ng kaniyang masisila, gaya siya ng isang leon na naghahanap ng mabibiktima. So maging ang diablo ay tinulad sa leon, sapagkat alam natin kapag ang leon ay naghahanap ng pagkain, siya ay gumagala-gala at naglalakad sa forest or sa kung saan man at nag-sneak behind, no, doon sa kanilang mga biktima. Kapag nakakita sila ng target, sila ay merong taktika na nagbabantay, nagtityagang magbantay
hanggang sa maramdaman nila na yung kanilang target ay unaware sa kanilang presence. And then, bigla nilang sasagpangin. So imagine the devil, imagine the enemy na ganyan ang ginagawa sa ating paligid. Nagbabantay. Kaya kung tayo hindi marunong magbantay, mga kapatid, nako, talo tayo sa dyablo dahil ang dyablo binabantayan ang buhay natin. Binabantayan ka sa pagtulog, binabantayan ka sa paggising, binabantayan ka sa trabaho. Naghahanap siya ng pagkakataon na ikaw ay kaniyang mabibiktima at ang pagkakataon na yun ay yung sandali na ikaw ay unaware sa kanyang presence. That is the moment na tayo ay nabibiktima ng kaaway kapag tayo ay nagre-relax at nagiging unaware or oblivious sa presence ng evil spirits. Kaya sometimes yung ating simpleng pagbabrowse lang sa Facebook, kung saan-saan nakakarating. Diba? Sometimes yung simpleng pagbubukas ng television para manood ng sports, nag-surf ka ng channels, biglang napunta na sa kung saang hindi na magandang panoorin. Because kapag tayo ay nagsimulang mag-drop ng ating guard, ang kaaway ay pumapasok agad. And that's the reason every Christian must view life like a warrior. Must look at life na gaya ng isang sundalo always ready to engage in battle. There are only two sides sa conflict na ito, mga kapatid. Ang side ng Diyos at ang side ng kaaway. The right side and the wrong side. Kailangan malaman natin, masigurado natin na tayo ay nasa tamang panig. At ang tamang panig na yan ay kakampi ng Diyos. How do we know na tayo kakampi ng Diyos? Well, gusto kong sabihin ngayon na hindi porket ikaw ay nasa church, ay nasa panig ka na ng Diyos. Hindi porket ikaw yung maawit ng Christian song, ay nasa panig ka na ng Diyos. It takes more than that. Because as far as I know, ang mga gospel songs, ang mga hymnals, ay inaawit na rin sa kalagitnaan ng mga taong hindi sumasamba sa Diyos ng tama. And as far as we know, mga kapatid, even the devil knows how to read the Bible, to quote from the Bible, pero may twist, of course. May perversion. Isipin nyo, ang lakas ng loob ni Satanas mag-quote ng scripture sa harap ni Jesus. If you are the Son of God, it is written. Ganun kalakas ang loob niyang mag-quote ng scripture para i-oppose si Jesus. Kung kaya niyang gawin yun, kung kaya niyang gawin yun kay Jesus, how much more sa atin? Sabi ng isang nabasa ko nung kailan lamang, pansinin ninyo, kung sabi niya, if Satan can speak, angels can speak to angels para sila ay lumabas sa kalangitan. He can speak you out of the Word of God. Sabi niya, kung kaya ng diablong magsalita at sa pamagitan lang ng pagsasalita ay makonvince niya ang mga angels na magrebelde sa Diyos, imagine kung gaano kadali para sa diablo ang magsalita sa tao para siya ay madaya at mailayo sa Diyos. That's the reason ang warning ni Peter ay napakahalaga. Satan is behaving like a roaring lion. He's acting as if he is a lion. He wants to have that effect sa buhay ng mga tao.
na siya ay makapangyarihan, na siya ay malakas. And He is. He is wise and He is strong. Isa lang ang mas malakas sa dyablo, and that's our Lord Jesus Christ. And that's why we want to make sure na tayo ay nasa side ng Diyos. Sapagkat siya lang ang higit na mas malakas kaysa sa dyablo. The moment na tayo nawala sa side ng Diyos, then the battle is lost already. There is only one focus, one thing na dapat nating pagtuunan ng ating atensyon at ng buong lakas. There is only one thing na dapat nating ma-achieve sa conflict na ito, mga kapatid. And that is victory over the enemy. We are not competing against the world or against Satan. We are fighting against them. Ang competition kasi, pareho kayong naglalaro on the same, sa parehong takbuhin, halimbawa, parehong sports. And then either one will win or the other will lose. Pero, there is no conflict there. It is just a competition kung sino ang mas malakas, kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas matalino, kung sino ang mas mahaba ang endurance. That's it. But hindi yan ang tamang picture ng Christian life. Alright? Ang tamang picture ng Christian life, we are fighting against the devil. The devil is our enemy. He's not a competitor. Siya ay kaaway at ang goal sa Christian life is to destroy the enemy. Hindi yung mahigitan lang siya o siya ay malamangan, but to actually destroy the enemy. Romans chapter 16, sabi sa verse 20, Paul said, the God of peace will soon crush Satan under your feet. That's the end game. Amen? To crush Satan. That's the end game sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi ni Paul, kay Timothy, sa kanyang unang sulat, fight the good fight of faith. Hallelujah! At sa kanyang ikalawang sulat, siya naman ang nag-confess ng kanyang valedictory, I have fought the good fight. Anong ibig niyang sabihin doon? Anumang labanan na kanyang kinaharap, anumang conflict na na-engage si Paul sa kanyang buhay, sa mga labanan na iyon, natalo niya ang dyablo, nagapi niya ang gawa ng kaaway, at siya ay victorious. You know, si Paul ay merong isang problem sa kanyang ministry. You can read that in 2 Corinthians 12 or 12 yata, yes, or 11, or maybe in the same chapter. So, dito sa chapters na ito, chapter 12, makikita niyo dyan yung trouble na hinarap ni Paul sa kanyang ministry. Sabi niya, 3 times ko itong pinanalangin sa Panginoon na alisin niya. At alam ba ninyo, ang sabi ni Paul, sabi ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for you. So unfortunately, hindi yun nawala. Ibig sabihin, hanggang sa dulo ng buhay ni Paul, yung trouble na ito ay hindi nawala. Ito ay lagi niyang ini-engage araw-araw ng kanyang buhay. At nasabi ko na sa inyo kung ano aking pananaw sa bagay na ito. This is not a disease. Maaaring ang iniisip ng iba, ito ay sakit ni Pablo sa kanyang mata or something. Pero I believe this is an evil spirit na laging sumusunod kay Pablo kung saan siya nangangaral, pinipersecute siya ng evil spirit na yan. At sabi ng Biblia, sabi niya, ang Diyos nagpadala o nag-allow ng espiritu to buffet me.
Ibig sabihin, para siya ay guluhin, para siya ay i-persecute. Kaya nga hanggang sa kanyang kamatayan, he was always persecuted. Hindi siya tinantanan ng masamang espiritu na ito. Pero ang napakaganda mga kapatid, ay mayroong testimony si Pablo. Sabi niya, in all these things, we are more than conquerors. Bagamat hindi nawala ang evil spirit na yon na laging naroon, present every time na si Paul ay nangangaral, ang humahayo, meron siyang testimony, he was always victorious. Tinuruan siya ng Panginoon kung paano maging mananagumpay sa gitna ng kanyang, sa harapan ng kanyang conflict. At yun ay magtiwala sa Panginoon at magtiwala na kapag siya'y mahina, ang Panginoon ay malakas sa kanyang buhay. Glory to God. Hallelujah. So there is only one end game na kailangan nating tingnan sa dulo ng ating buhay. When our time is over, kapag tapos na ang ating panahon, we want to make sure na ang diablo ay natalo natin. He is crushed under our feet. We want to make sure na every time na gumalaw ang kaaway sa ating sangbahayan o sa ating trabaho o sa ating mga sitwasyon sa buhay, Satan is defeated. Bakit mga kapatid? Sapagkat kapag nangyari ito, na ang diablo ay nadurog sa ating paanan, ito ay fulfillment ng tagumpay ni Kristo sa krus. Amen? Nauulit lang sa buhay mo ang tapos ng ginawa ng Panginoon sa krus. He has already defeated the devil. He has already crushed the enemy. At ang mga kaaway na gumagawa sa buhay natin, kapag nagagapi, we are reflecting the victory of Jesus Christ. Hallelujah! At kung tayo ay mga totoong mga anak ng Diyos, then there is no other picture na dapat makita sa buhay natin with regards to this, kundi larawan ng isang mananagumpay. Amen. Ngayon, kung tayo ay nasa gitna ng conflict, and sometimes hindi tayo maka-smile, hindi natin maramdaman na tayo victorious, what do we do? Well, the thing is, may mga panahon talagang kailangan nating umiyak, kailangan nating mag-focus. Wala tayong panahon para sabihin nating mag-celebrate agad. Kundi talagang engage ka sa battle, iniiyak mo to umaga hanggang gabi, ay iyong tinitingnan at ang sarili mo ay dinadala mo lagi sa Diyos para manalangin because the battle is raging. So anong kailangan natin gawin? Well, huwag tayong tumakas sa labanan. Harapin natin na may pagtitiwala na kasama natin ang Diyos. I tell you, kahit gaano kabigat ang trouble sa buhay mo, ang Panginoon ay nariyan. Kahit tila pakiramdam mo o tila wala kang nararamdaman na paggawa ng Diyos, ang Diyos ay nariyan. Amen! Hallelujah! Maaaring sa panahon na yun, ang gustong subukin ng Diyos ay ang iyong perseverance, ang iyong commitment, ang iyong faithfulness sa Kanya. Kaya mayroong mga salitang Biblia, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Saan nasusubok ang commitment natin sa kalooban ng Diyos? Kapag tayo ay nakikipagbaka at may mga evil spirit na nagbubuyo sa ating lumabas sa kalooban ng Diyos. That's the moment na lalo natin kailangan manatili sa salita ng Diyos. At minsan, nakalain natin na tayo ang nakikipagbaka mag-isa. Pero yun pala, kasama natin ang Diyos. Diba? Kasama natin ang Diyos. So let me give you 3 things
na makatulong sa atin paano magkaroon ng warrior's perspective. 3 bagay na ating tatandaan para sa ating buhay Kristiyano. I'm speaking to Christians, sa mga taong born again, truly converted, tunay na believer at follower sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi pa tayo totoong believer, hindi pa natin naranasan na may sukang buhay sa Panginoon, that's a different matter. Okay? Pero ganun pa man, may labanan na nangyayari sa buhay ng isang unbeliever o unconverted. Pero mahirap ang sitwasyon na yan. Kailangan mo munang isuko ang buhay mo sa Diyos. Kailangan mo munang ilagay sa tamang lugar ang sarili mo, and that is sa pamagitan ng pag-surrender ng buhay sa Diyos at pagkilala kay Kristo na Panginoon ng ating buhay. So, ang 3 bagay na ito ay naniniwala ko na mahalaga. Unang-una, kailangang ang tunay na warrior, or sundalo, ang tunay na mandirigma ay alam niya or kilala niya or alam niya ang kanyang battlefield. The first thing na dapat natin makita ay ang ating battlefield. Pangalawa, ay ang ating battle plan. First, there is the battlefield, then there's the battle plan. And then there's the battle position. Dito yan sa teksto natin kinuha kay Paul, ay makikita natin ang 3 bagay na yan. The first thing natin nabasa ay ganito. For though we walk in the flesh, we do not wage battle according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Mighty in God to the pulling down of strongholds, sabi sa King James. So, dito ay pinapakita ni Pablo una, ang isang mandirigma ay aware siya kung nasaan ang battlefield. Sabi ni Pablo, bagamat tayo ay lumalakad sa laman, which is ito yung ating kalagayan, tayo ay nabubuhay sa laman we do not wage battle according to the flesh. Ang ating battlefield ay hindi ang flesh. Ang ating battlefield ay ang realm ng spirito. Alright? ang ating battlefield ay ang lugar ng mga evil spirit, sapagkat ang ating mga kaaway ay mga evil spirits. At yan ay consistent sa mga pagtuturo ni Jesus at maging ng mga apostles na ang warfare na ating kinalalagyan ay isang spiritual warfare, and because it is a spiritual warfare, the battle is going on not in the flesh, but in the spirit. And it is very interesting, mga kapatid, na ang kaaway natin ay spirit beings, pero there is one thing na ating mapapansin sa ginagawa ng dyablo habang nakikipagbaka sa atin. Gusto niyang dalhin ang labanan ng buhay natin sa laman. See? Bakit gusto niyang dalhin sa laman, sa flesh, ang battle? Dahil sa laman, laging talo ang tao. Hindi natin kayang talunin ng dyablo sa laman. Pansinin ninyo sa Genesis pa lamang, doon sa panahon na ang serpent ay dumating at nagsimulang magsalita sa babae, mapapansin ninyo na ang pagtukso ng dyablo ay inattract niya, tinukso niya ang babae sa mga bagay ng laman. Sabi niya sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Subalit sa araw na inyong matikman ito, magiging tulad kayo sa mga Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At sabi ng Biblia, nang ito ay makita ng babae na masarap kainin, makapagpapatalino, then doon siya nahulog
sa tukso. The same evil spirit, the same demon ay umatake kay Jesus at tinukso si Jesus after na siya ay mag-fasting ng 40 days. Pagkatapos ng baptism niya, lumapit si Satanas. At anong sabi ng Diablo? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kita niya? Ang gusto ng Diablo, tuksoin si Jesus sa laman. Gutom ka na eh. Alam ng Diablo, gutom si Jesus eh. 40 days siya nag-aayuno, walang kain. Alam niya ang kahinaan ng laman ay nagsiset in sa katawan ni Jesus. Turn the stone into bread. But Jesus, the Son of God, ay napakabilis niya na ibalik sa spirit realm ang labanan at binalikan niya ang Diablo. It is written, Satan, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hallelujah. See? Kaya hindi nyo ba napapansin ang kadalasang labanan nating buhay, mas lagi nating itinututok sa mga financial problems, sa mga pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa mga anak, at kapag ito na ang nai-involve, maraming Kristiyanong very affected. Sabihin natin, well, that's natural. Yes, that is the natural course of life. At yun nga ang gusto ng Diablo, atakihin ang buhay mo sa mga bagay ng laman at dalhin ang battle sa flesh. At kapag ikaw ay pumatol sa Diablo sa flesh, then you are already lost. You already lost the fight. Kaya si Jesus hindi pumayag na ang labanan ay sa flesh. In-elevate niya ang kanyang sarili. Siya anak ng Diyos. Hindi siya makikipag-engage sa Diablo sa mga bagay ng laman. Alam niya ang tunay na labanan ay wala sa flesh na ito. Ang labanan ay wala sa survival ng katawan. Alam niya isang araw mamamatay rin ang katawan niya. At yun ay ibibigay niya dahil ibibigay niyang kusa bilang kabayaran sa kasalanan ng sanglibutan. Pero hindi siya mamamatay dahil lamang sa siya hindi nakakain ng tinapay. Pero alam niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Man lives by every word that comes from the mouth of God. Naunawaan niyo mga kapatid? Kung naunawaan natin yan, kahit walang pagkain sa bahay at araw ng gawain, magsisimba kayo. Amen. Kung naunawaan natin yan, kahit walang pamasahe, gagawan mo ng paraan para makapunta sa gawain ng Diyos. Kaya nga one time, nasaway ko ang isang brother, Pastor, pasensya ka na, kahit pang gasolina ng motor, talagang walang-wala, kahit na makapagsimba. Sabi ko, alam mo brother, pag tayo walang cellphone, nakakapangutang tayo para lang magka-cellphone. Subukan mo kayang mangutang para makasimba. Kung ang Diyos tumutugon sa ating dalangin dahil tayo kailangan ng cellphone nakakapangutang, mas lalong malulugod ang Diyos na kailangan mong mangutang para magsimba. At alam ba ninyo, kaluwalhatian sa Diyos na i-provide ang kailangan mo dahil ikaw ay sasamba sa Kanya. Kung ikaw ay masikap, darating ang araw, hindi na papayag ang Diyos ng anak ko, kailangan pang mangutang para lang mag-church. Kailangan kong gawa ng solusyon ang bagay na ito. Sapagkat siya'y masikap, sapagkat alam niya ang battlefield ay wala sa flesh. Kailangan niyang kumain ng aking mga salita. Then magugulat ka isang araw, hindi mo na kailangan mangutang. May pambayad ka na, may pamasahe ka pa. Know your battlefield. We are engaged in spiritual warfare. Yan ang bagay na dapat nating makita. At ang sabi ni Pablo rito, ang ating weapons are divinely powerful. I like this translation. They are divinely powerful. Dito ipinapakita na ang ating weaponry ay spiritual din naman. Because the battle is this in the spirit realm, the enemy are evil spirits. Therefore,
ang weapons na mag-work lang sa spirit realm ay spiritual weaponry. Hindi doon mag-work ang ating mga ideas sa laman. Now, gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng to engage in to wage battle in the flesh, yung makipagbaka sa laman. It means, kapag ikaw'y nakikipagbaka sa laman, you are using man-made weapons. It could be guns and swords, sa literal na labanan. Or human strength. Or human intellect. Sa pamagitan ng karunungan, sa pamagitan ng human knowledge, you're engaged in physical warfare. In the flesh. So halimbawa, ikaw ay gusto mong yung pag-asenso sa buhay. Of course, minsan ang labanan talaga ay nasa kalagayan natin ng mga mananampalataya sa laman. Now, hindi lahat ng bagay ay kailangan nating tingnan in the way na pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka maghihirap. Huwag nating masyadong isukatin ang kabutihan, ang gawa ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng mga material na meron tayo. Tandaan natin, ang tunay na kayamanan ay spiritual na bagay. Ang tunay na kayamanan ay nasa Diyos. Okay? Sa buhay, either may pera ka o wala kang pera. At yan ay kung minsan may mga factor na mga sitwasyon ng ating buhay. Limitado tayo sa edukasyon, o kaya ay limitado tayo sa mga resources, or limitado tayo sa ating mga personalities. So hindi natin kaya mag-engage sa mga trabaho or business na magpo-provide sa atin ng mas malaking income. So may mga limitations tayo. But to engage to wage battle in the flesh ay yung sukatin natin ang mga bagay na gawa ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng material na bagay, at para ipursu natin ang kasaganaan ay didepende tayo sa karunungan natin. Now, we are fighting battles in the flesh. Sa aklat ng Ecclesiastes, if I remember, hindi ko na may bigay sa inyo ang text ngayon, but if I remember, merong nabanggit sa scripture na nagsasabi, the race is not always in favor of the fast runner. The race is not always to the swift. Ibig sabihin, ang tagumpay sa labanan ng takbuhan ay hindi laging naipapanalo nung mabilis. At doon ay pinapakita ni Solomon na sa mga labanan sa buhay natin, we cannot put our trust in the flesh. Diba? Kaya nga sabi niya sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Yes, may factor sa mga businessman ang marunong tayo sa pera. May factor sa mga nag-oopisina ang meron tayong sukat ng karunungan, but that is not always guaranteed. Because kung alam ninyo ang scripture, then alam ninyo na kahit ang mga kulang sa kalaman ay kayang itaas ng Diyos ng posisyon. Kahit ang mga kulang sa business knowledge ay kayang paginhawahin ng Diyos. Hallelujah! Ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay ang lingap ng Diyos sa iyo. If the favor of God is in your life, then ang lahat ng iyong hinahawakan ay ibibless ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ng ginagalawan ng iyong katawan, ng iyong buhay ay laging may lingap ng Diyos, and it will always bring glory to His name. Hallelujah. Kaya kailangan alam natin ang battle, ang ating battlefield. Kahit sa mga bagay ng buhay, kahit sa mga finances natin, kailangan itaas natin ang battlefield natin sa spirit realm. Na ang ating kalaban ay hindi flesh and blood, kundi mga spirits. Hallelujah.
So guns and swords, human strength, human intellect, human reasoning, those are man-made weapons. At kapag ito ang ating hawak, ito ang ating ginagamit, then we are waging battle in the flesh. Okay? At ang hindi natin nakikita ang kaaway beyond the flesh, beyond the physical. Hindi natin nakikita ang presence ng mga evil spirits at ang paggalaw ng mga evil spirits sa paligid. Kaya nga, ang Ephesians chapter 6, mapapansin ninyo ang sabi ng verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, and against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." That's our enemy. Sipin niyo kung anong inyong kaaway sa spirit realm. It's not simply evil spirit. Okay? Pag pinag-usapan natin ng evil spirit, we're talking about, most commonly, ang ating dinidescribe na evil spirits ay yung nagbibigay ng sakit. Nag-create ng karamdaman. Ano pa? Yung nagbibigay ng nagtuturo sa mga tao na magbisyo at mabuhay sa mga sinful activities. Sometimes, di nga natin nakikita na may evil spirit sa mga bisyo na ito. Sa mga kasalanan na mga ginagawa natin, sometimes tinitingnan lang natin ito as a human error, human fault. But I want you to know na kapag ang mga kasalanan na ito ay nananatili sa ating buhay at nagiging problema natin ang ito'y bitawan at ito ay alisin sa ating katawan, then you already understand na hindi lang ito basta human fault. There are spirits, evil spirits behind these things na naggagapo sa iyo sa bisyo. Makita mo lang isang bagay, naalala mo na agad yung bisyo mo at natutokso ka na agad. Alam mong pagsisisihan mo ang iyong ginawa. Alam mo na mali yan, and yet parang mas nananaig yung pangangati na gawin yung kasalanan. That's why sometimes, ang mga bagay na ito, sabi ni Jesus, these things do not come out sa pamagitan lang ng prayer. Sometimes, mayroong pag-aayun. In other words, hindi lang ito basta pag-acknowledge ng mali. Nangangailangan ang tao ng deliverance. Paglaya sa espiritong gumagapos sa kanya. You see, ang mga kasalanan, tandaan natin na ang tao pinanganak ng makasalanan, pero ang kasalanan ay hindi gumagalaw sa katawan ng mga bata until such time na sila ay unti-unti nang nagiging aware sa paligid nila at nag-explore na ng mga ideas at nagsisimula ng mag-desire ng mga bagay. Isa sa mga unang natututunan ng mga bata na kasalanan ay ang pangungupit, pagnanakaw. Hindi natin tinatawag na nagnanakaw yung bata, nangungupit. Because maliliit na bagay, barya, di ba? Mga maliliit na bagay. Pero yun ay kasalanan. Right? Now, ito ay influence. Ito ay demonic influence na nagsisimulang gumalaw sa ating mga bata. Pero kapag hindi ito na-arrest, hindi ito na disiplina, at hindi ito na capture agad ng maaga, it becomes a bondage sa buhay ng bata. And that is why mayroong mga tao na adult na, ay talaga namang talamak sa pangungupit. There's something behind the action na hindi naman niya kailangan, hindi naman siya talaga nagigipit, and yet yung desire para kumuha ng mga bagay ng ibang tao ay hindi mapigilan. That's an evil spirit. At ang kailangan ng tao ay hindi lang ma-acknowledge na mali siya, kailangan niyang makalaya sa gapos ng maruming espiritu.
You see? Bakit mga kapatid? Because ang ating mga kaaway, hindi laman at dugo, kundi, sabi rito, rulers or principalities. The Greek word is arche. Powers or authorities. From the Greek word exousia. World forces. From the Greek word cosmokrator. And spiritual forces of wickedness from the Greek word pneumatikos. Spiritual things or spiritual beings. You see, kung mapapansin ninyo, pwede natin tingnan ang description dito ni Paul, no, na hindi ito simpleng kapangyarihan, kundi mga espiritu na may taglay na kapangyarihan. Mula sa arche, which is pwede natin, ito yung top level ng mga evil spirits na we are engaged in battle. Ito yung mga principalities na merong taglay na malaking influence, malaking kapangyarihan. And then, exousia, from arche, and then exousia, and then cosmokrator, and then evil spirits. Oh, pwede natin tingnan niya in that way, but I'm not saying that is how it should look like. Now, itong cosmokrator is very interesting, mga kapatid. If I'm not mistaken, dito lang ginamit ni Paul ang word na ito, cosmokrator. ang root word niya ay kratos, which means dominion. So itong cosmokrator ay tinranslate as world forces. Ibig sabihin, ito ay mga espiritu na kayang gumapos ng mga daigdig. Imagine that. They have ang kanilang territory ay pwede nating sabihin na malawak. Alam niyo ba na ang mga evil spirits ay territorial? Territorial in the sense na they dwell in the same place and they will stay in that place, at ang mga tao na pumupunta sa lugar na yon ay naiimpluwensyahan nila at hindi sila aalis sa lugar na yan unless they are cast out. Kaya mayroong legion na tumira sa katawan ng isang lalaki, pinuntahan ni Jesus, at ayaw umalis ng legion sa katawan ng lalaki na yon, hanggang sa sila ay kinast out ng ating Panginoon, and they wanted to dwell in another place. So imagine these kinds of spirits, na kapag kinast out mo sa isang katawan, there's a possibility na ito'y lumipat sa ibang katawan. Because ang mga spirits na ito, hindi naman namamatay. They just move out. Nag-cast out ka ng evil spirit sa katawan. Anong bisyo ng batang ito, ng lalaki na ito, o ng sister na ito? Kapag lumayas ang evil spirits na, hindi naman yan namatay. Yan ay maghahanap lang ng ibang may impluwensyahan, ng ibang katawan na magagamit. So you see? Kaya mas maraming tao sa mundo, mas maraming katawan magagamit ang diablo para maimpluwensyahan. Naniniwala ba kayo na once upon a time, ang inyong mga buhay ay captive ng mga evil spirits? Thank God, tayo ay nakalaya na. Nasaan kaya sila ngayon? Di ba? Nasaan kaya sila ngayon? May mga panahon sa panahon ng mga krusada ni Brother Branham during his lifetime, na kapag siya ay nasa panahon ng pananalangin sa mga tao, challenge niya mga tao na sumampalataya, and those who cannot believe, sabi niya, ay mas mabuti pang umalis na lang kayo sa lugar na ito. Because kapag ang mga evil spirits ay umalis sa isang katawan, they can move to another place na kaya nilang maimpluwensyahan, na kaya nilang makapture. At sino ang madaling makapture ng evil spirits? Yung hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos. Amen?
Kaya ang mga taong laging deny sa salita ng Diyos, nagre-reason out sa salita ng Diyos, then you have an idea kung anong meron sa Kanya. Maaaring totoong siya'y intellectual, pero yung kanyang pagiging intellectual ay nagagamit lang ng kaaway para lalo siyang maimpluwensyahan to reject the Word of God. So these are the kinds of enemies na ating ini-engage. Sometimes sa mga spirits na atin na-engage ay kasing maaaring nasa pinakamababang level ng mga evil spirits na nasa katawan, gumagalaw sa eskwelahan, sa mga bata, nag-iimpluwensya sa mga kaisipan nila, nagtuturo sa kanilang gumawa, magmura or magbisyo. Ito ay maaaring nasa mababa pang kalagayan, but nevertheless, ito'y evil spirits. And they can be cast out. They can be cast out. Kailangan lang nating alam kung anong gawin sa mga panahon na kailangan nating i-cast out ang mga evil spirits na yan. Kailangan nating maging aware sa presence nila, and then we need to have divinely powerful weapons. All right. So, sorry. And then, sometimes it moves higher. Kapag ang mga maliliit na bagay na ito ay ang mga evil spirits sa ganitong level o ganitong sabihin natin sukat ay hindi na natin malaking problema, we can overcome them, we've overcome them, then maybe higher forces ay pwedeng magsimulang mag-influence, magsimulang gumalaw to attack us. Di nyo ba napapansin na kung minsan may mga Kristiyano na hindi nila problema ang mga bisyo. Hindi nila problema ang mga petty sins na tinatawag. Yung mga maliliit na kasalanan, which is nevertheless kasalanan pa rin. Malinis na rin ang buhay nila. Pero ang kanilang battle ay nasa mga doctrines. Ang kanilang mga battles ay nasa theological level ng mga aral ng mga salita ng Diyos, ng mga doktrina. People na malinis ang buhay, na nagawa nilang ma-overcome ang mga bisyo at maayos naman ang kanilang buhay pag pinag-usapan ng morality, pero pag ang pinag-usapan ay doktrina, that's another level of spiritual warfare. People na maaaring napakalinis ng buhay at hindi, sabihin natin morally ay natutunan nila sa pamagitan din ng Word of God kung paano makalaya sa mga immoral na bagay, pero pagdating sa mga aral, nire-renounce nila ang sound doctrine. Sometimes we can be deceived. Ay, mabait na tao yan eh. Pero mali ang aral, mali ang turo. So, this is the nature of our warfare. It is in the level of the spirits, sabi rito ni Paul, in the heavenlies or heavenly places. Nandun daw ang spiritual forces of wickedness. So you see, therefore, ano ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay spiritual weaponry. Ang mga carnal weapons hindi mag-work out sa spiritual battle na yan, sa heavenly places. Ang ating human strength ay hindi mag-work. Ang ating human intellect ay hindi effective sa level na ito. Because mas matalino ang diablo kaysa sa tao. Imagine that. Pinakita ni Paul dito sa Ephesians chapter 6 ang tinatawag nating armor. So lagpasan ko lang yun. Gusto kong dalhin kayo doon sa baba, sapagkat dito sa baba ay pinakita niya ang dalawang divinely powerful weapon na dapat meron ng Kristiyano. Sabi sa 17 and 18, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Verse 18, and with every prayer and request, pray at all times in the Spirit. You see?
I believe ito ang dalawang bagay na hindi dapat mawala sa isang Kristiyano. At kapag nakita mo ang buhay Kristiyano bilang isang spiritual na labanan, then mas lalong mahalaga sa atin ang dalawang bagay na ito. Salita ng Diyos at pananalangin sa Espiritu. At ito ay dalawang bagay na nakita natin kay Jesus mismo. Nang siya inatak ng dyablo, ang kanyang ibinalik sa dyablo ay salita ng Diyos. Nasusulat sa tanas. May weapon si Jesus. At ang kanyang weapon ay hindi carnal, but divinely powerful. Divinely powerful. At ano pa ang isang susi ng kanyang tagumpay sa kanyang buhay sa lupa? Yung kanyang prayer life, yung kanyang pananalangin na laging ginagawa, which is evident sa account ng Gospels na laging nakikita ng mga disciples niya. Jesus spent time na nanalangin on His own, nakikipag-deal sa Panginoon, sa Ama sa Langit, and then in the morning, He engages in warfare. There is no secret weapon ang church. There is no secret weapon na ino-offer ang Bible para sa mga mananampalataya sa Diyos. Ang weapon ay hayag sa atin. Salita ng Diyos at pananalangin sa Espiritu. The question is, are you spending time reading your Bible? Do you spend your time listening to sermons? Kung mahina ng inyong pagbabasa, then gamitin yung inyong tainga. Makinig palagi ng mga pangangaral. Instead na drama ang pinapakinggan. Well, hindi kayo makaka-relate sa akin kasi matanda na ako eh. Pero naalala ko kasi nung panahon ng kabataan ko, talagang drama sa TV. Kapag sa radyo, kapag ang may bahay, naglalaba, naglilis ng bahay, malakas yung alingaw-ngaw ng radyo. Si Matar. Natatawa. Siguro naalala ni sister, si Matar, mga mata ni Angelita. Sa TV yata yun eh. So marami yan, di ba? Habang naglalaba si Mrs., nag-iiyakan sa drama, sa radyo. Pero sa bahay ng mga Kristiyano, alam ba ninyo, during that time, ang mga sermons ng prophet ay hindi available sa lahat. Kapag mayroong isang cassette tape na available sa isang church, yan ay nagsisirculate sa mga bahay ng mga kapatiran hanggang sa sumikip na yung tape at hindi na tumakbo ng maayos dahil sa paulit-ulit na pagpiplay. Kaya paano nila ito ginagamit? Habang sila'y naglalaba, instead na drama, umaalingaw-ngaw ang mensahe sa bahay nila. At nahihirapan pa silang umintindi ng English nun. And yet, that was the practice. Kaya nga si Pastor Franco, nung buhay pa, nung ako'y nasa bahay pa noon, Pastor Franco ay talaga namang nag-compile din ng kanyang mga sermons because alam niya na ito ay gagamitin ng mga kapatiran. And totoo yun. Bago nagkaroon ng internet, ay napakahalaga sa mga simbahan ang mga cassette tapes ng mga sermons na laging piniplay at piniplay at piniplay ng mga tao, ng mga kapatiran habang sila ay nagtatrabaho sa bahay. Ano naman ang ating ginagawa ngayon? Dalawa lang ang ating weapon. Pero ang weapon na ito ay divinely powerful. Ito'y galing sa Diyos, kaya kapag ginamit mo ito ng tama, ang kapangyarihan mismo ng Diyos ay kikilos sa buhay mo. Ang Diyos ay laging nasa Kanyang salita. Amen? God is in His Word. Kapag ang salita ng Diyos ay nakapasok sa bahay, kapag ang salita ng Diyos ay welcome sa bahay, then God is welcome sa bahay na yan. Kapag nireject ang salita ng Diyos, then ang Diyos ay hindi napapasok sa bahay na yan sapagkat God will always abide
by His words. Kung wala kang panahon sa salita ng Diyos, paano ma-expect ang presence ng Diyos na gumalaw sa buhay mo? But you spend time in the Word, you spend time in prayer, in praying in the Spirit, then mayroon kang weapon sa buhay mo. Paggising sa umaga hanggang kahit matulog ka, ikaw ay capable na dumaig sa mga evil spirits. That's why kahit tulog ka, ay kaya mo mag-cast out ng evil spirits. Amen. Unfortunately, sa maraming mga mananampalataya, hindi natin nagagamit na mabuti ang dalawang weapon na ito. Especially ang prayer. Because marami tayong kaabalahan, marami tayong mga activities. Kulang tayo sa pananalangin sa Espiritu. Even sa church, kung minsan ang mga prayers ay maikli, sometimes gusto nating tapusin agad ang mga gawain. Pagdating sa awitan, malakas tayo, pero pagdating sa prayer, halos MC lang ang nagpipray. Church, engage yourself in prayers. Kung gusto ninyong magapi ang mga kaaway na gumagapos sa ating mga mahal sa buhay na unbeliever pa hanggang ngayon, simulan nyo ng manalangin ng manalangin. Because kapag tayo nananalangin at ating ipinapanalangin ang ating mga spiritual na labanan, ay ini-invoke natin ang paggawa ng Diyos. Panginoon, gumawa ka sa aking labanan. Panginoon, manguna ka sa aking battle. Panginoon, ipamalas mo. Sabi ng awit natin kanina, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. That is why meron tayo nakikita mga account sa Bible. Alam niyo ba sa Bible, ang mga labanan na binigyan ng maraming panahon para isulat. Ibig sabihin, maraming chapter, kumbaga may detalyado. Karamihan ng mga battles sa Bible na very detailed is always the Lord's battle. Yun ay ang mga labanan na ang Diyos ay bumababa at nakikipagbaka para sa kanyang mga anak. And that's why makikita natin na mga battles na yon, kahit halimbawa doon sa harapan ng Red Sea, nasaan ang Israel ay nagpapanik na, ang kaaway ay dumarating, lumulusob ang army ni Pharaoh. Pero anong sabi ng Panginoon kay Moses? Taas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang tungkod. At sumigaw ka sa Israel, stand still, for you will see the salvation of the Lord. Bumaba ang Panginoon in the pillar of fire at ibinigay ang tagumpay. Kaya huwag nating maliitin ang ating mga struggles, mga kapatid. Dahil sa dyablo, malaking bagay yun. Yung makasingit siya sa maliit ng kaunti ng panahon, kaunting bagay sa buhay mo, malaking bagay yun sa dyablo. Sapagkat kaya niyang palakihin ang mga maliliit na problema. Itaas mo agad sa Diyos, pagkatiwala sa Panginoon, and God will give you the victory. Puntahan natin sandali balikan natin ating teksto. Pansinin ninyo ang sabi ni Pablo rito. Sa verse 4 naman, o ang dulo ng verse 3 ay nagsasabing, we do not wage battle according to the flesh, all right? Verse 4, ang sabi nito, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. For the destruction of fortresses. So dito ay pinapakita ni Pablo, pinapakita sa atin ang salita ng Diyos na kung tayo ay nasa battlefield, nasa pakikipagbaka, meron tayong target. At ang ating target sa battlefield ay ito yung nakasulat sa ating battle plan. So what is the battle plan sa gitna sa buhay ng isang mananampalataya engaged in spiritual warfare? Sabi ni Paul, balikan natin yung verse 4,
Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses or strongholds. So ang goal natin sa battlefield is to destroy enemy strongholds. Okay? Bakit destroy enemy strongholds? Because, pansinin niyo sa battlefield, nasaan ang mga kaaway? Ang mga kaaway, they are always behind or inside strongholds. Ang stronghold kasi, taguan yan eh. Yan yung safe place ng mga sundalo. Kaya lahat ng mga cities, binabakuran niya ng bato na, pader na bato, tapos may mga tower yan. So it serves as a stronghold. Kapag malaki ang lugar na kailangang bantayan ng isang army, in strategic places, meron silang strongholds. Nandun ang kanilang weapons, nandun ang kanilang mga training, pagkain, at they attack and they defend the place from their strongholds. Kaya, ang mga labanan ay laging nangyayari doon sa mga fortress na yan. Yan ang unang ina-attack. Ginigiba ang strongholds dahil kapag nagiba mo ang strongholds, ang kaaway ay exposed. Tama? Wala na siyang pagtataguan. Kapag bumagsak ang fortress, ang kaaway ay exposed. Wala siyang pagtaguang bato, wala siyang pagtaguang kung anuman. So the enemy is vulnerable. Madali na siyang magapi. Anong sabi ni Pablo rito? Ano ang mga fortress ng kaaway? Sabi niya rito sa verse 5, we are destroying arguments. And, sabi niya, we are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. At sabi sa verse 6, and we are ready to punish all disobedience when your obedience is complete. Dito makikita nyo ang apat na bagay na dinefine ni Paul as strongholds ng kaaway. Arguments or reasonings. Yan ay tanggulan niya ng dyablo. Pangalawa, arrogance. This is an attitude, di ba? Yung pagpapalalo, yung pagyayabang. So arrogance is a behavior. Sabi niya, and every arrogance that exalts above the knowledge of God. Pangatlo, thoughts, mga pag-iisip. Pangapat, disobedience. Pwede tayo mag-define ng iba pang mga fortress ng kaaway, pero mag-stick tayo dito sa apat na ito na binigay ni Paul sa atin dito, sa ating teksto. Arguments, arrogance, arrogant attitude, disobedience, and mga thoughts. Ito ang mga fortress ng kaaway na mapapansin natin, it is very effective sa tao. Kapag ang dyablo ay nakapasok sa kaisipan natin, then ang dyablo ay nakikipagbaka behind arguments. Sa Garden of Eden, there was an argument. Oh, you will not surely die. You see? Arrogance. Ito yung behavior na nagiging mayabang, dahil sa mga accomplishments sa flesh, dahil sa mga bagay na tinataglay natin sa laman, then ang tao ay nagiging arrogant against God. Para bang mas magaling siya sa Diyos, mas matalino sa Diyos. And then thoughts simply ito yung mga ideas or imaginations na tinataglay ng tao contrary sa kalooban ng Diyos, contrary sa salita ng Diyos.
And then disobedience, which is ito yung outright na salungat o pag-disobey sa mga utos ng Diyos. Sabi ni Pablo, these fortresses must be destroyed, torn down, and punished. Kailangan itong wasakin, kailangan itong igibain, kailangang parusahan. That is the reason kung bakit ang ating mga anak, kapag masuwayin, dinidisiplina natin. Hindi natin pwedeng i-tolerate. Hindi natin makukuha sa reasoning. Ang bata, kapag hindi na nakukuha sa reasoning, kailangang paluin. Bakit ang ating generation ay generation ng mga rebels? Because inalis ang pagpalo sa mga bata. Ang mga teachers sa eskwelahan, sinusuway, ino-offend ng mga bata at hindi sila napapalo. Sa bahay, ang mga magulang nalilimitahan ang pagdidisiplina sa bata dahil natuturuan ng gobyerno na ang mga bata ay magreklamo ng child abuse kapag sila ay nasasaktan sa bahay. Ito ay napakalaking kamalian na ginawa ng mga tao sa ating panahon. Ano ang resulta nito? Disobedient generation. Yes. Kung gusto nyo ng ebidensya, tanongin nyo si Sister Zoe. Kung gaano kalaking problema ang mga bata sa school. Ang mga teachers, alam nila yan. Pero tayo mga magulang, mga bata tayong lumalaki na ngayon, maaaring nagmamanifest na mga bagay na ito. Kailangan alam natin kung paanong gapiin ang kaaway. And I tell you, kung meron kayo nakita mga bata na lumaking maayos sa loob ng church at ngayon ay naglilingkod sa Panginoon na maayos ang buhay, yan ay resulta ng pagdisiplina sapagkat ang fortress ay nagiba, ang fortress ay nawasak at naparusahan ang mga pagsuway. Kung hindi ito ginawa, then we don't have this kind of young people na maningas ang mga buhay sa Panginoon. Amen. So you see, sabi ni Paul, fortresses must be captured. Una, ang ilang mga fortress ay kailangan wasakin. Kailangan talagang durugin. In other words, hindi nabigyan ng pagkakataon na ito ay maitayo pa. Kailangan ito'y wasak. Kailangan giba ang stronghold na yan ng kaaway para wala siyang pagtaguan. Sabi ni Pablo sa Ephesians 5:11, do not participate in the useless deeds of the darkness, but instead expose them. Ang mga gawa daw ng kadiliman ay ine-expose. Kapag hindi nakukuha sa warning, kapag hindi na nakukonvict ang tao na magsisi sa mali, kailangan itong ine-expose upang ang kaaway ay walang pagtaguan. Totoo na pag-ibig ay nagtatakip ng mga pagkakamali natin, pero kapag matigas na ang ulo natin at hindi na tayo nakukuha sa maayos na pagsasalita, ibig sabihin may reasoning na, may argument na, may katwiran na, then kailangan gibain ang stronghold na yan. Totoo, may mapapahiya. Totoo na may ma-offend. Pero kailangan gibain ang stronghold upang ang diablo ay ma-expose. Hallelujah. Kaya, ang mga tao nangangatwiran sa salita ng Diyos. Tingnan niyo sa panahon ni Jesus. Bakit daw si Jesus mabait sa mga makasalanan, pero pagdating sa mga Pharisees, religious people, ay talagang mainit ang ulo ni Jesus? Just my words. Hindi man lang siya nagsasalita ng maayos sa mga Pharisees. Lagi niyang nire-rebuke at nire-rebuke because these people, kahit alam nila ang Word of God, they argue against the Word of God. And Jesus exposed them. And sabi niya, beware of the Pharisees.
Beware of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. See? So may mga bagay, may mga fortress ang kaaway sa ating buhay, sa ating harapan, na kailangan natin itong gibain. And then some of the fortresses must be captured. Captured means mabawi. Instead ng diablo ang gumamit, ay magamit sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, we are taking down, sabi doon sa verse 5, we are taking down every thought captive to the obedience of Christ. Ang ibang stronghold ay ginigiba, ang iba ay kinakapture para magamit sa pagsunod sa Diyos. Anong fortress ng kaaway ang kailangan makapture natin? Ang ating mga pag-iisip. Ang pag-iisip ng ating mga anak. Because ang mga bata, kapag hindi natin natuturuan ng salita, they will learn sa labas. They will learn from their friends na wala sa Panginoon. At kaya nga may naiuwi sila mga pagmumura, may naiuwi mga behavior, may naiuwi mga bastos na mga sayaw, meron kung ano-ano mga basura ang dala kapag galing sa labas, galing sa eskwela. We must capture their thoughts. Hallelujah. Ang kaisipan nila ay hindi kailangan masira. Ang kailangan ito'y mabawi. Hallelujah! Nasa halip ang diablo ang nagpupuno ng mga maruruming bagay, ito ay mapuno ng salita ng Diyos. Hallelujah! Magkaroon ng stockpile ng weaponry. Hallelujah! Ng karunungan ng salita ng Diyos. Upang ang ating mga anak din, alam nila kung paanong dumepensa at umofensa sa kaaway. Hallelujah. Pag ang mga anak ninyo, ang aking mga anak, of course, nagkaroon din kami ng ganung panahon sa buhay nila nung sila ay nasa high school. Hindi namin naririnig magbura sa bahay, pero sa text, nabasa namin. So, nagulat yung nanay. Anak, tawag agad sa akin, ha? Tingnan mo. Nagmura yung anak mo. Diba? Siyempre, anong ating argument? Sasabihin natin, may narinig pa kayo dito sa bahay? Narinig niyo ba kami na nagmumura? Nagsasalita ng ganitong maruruming mga bagay? Of course, wala. Saan yung natutunan? Sa mga kaibigan. See? Pero hindi kailangan masayang ang kanilang kaisipan. Bawiin natin. Anak, mali yan. Paano natin binabawi? Itinuturo natin ang tama. Binibigyan natin sila ng instructions. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang matuwid sa Diyos. Ito ang bagay na dapat matutunan mo mga salita. At ito yung mga iiwasan mo. We can capture, we can win back their thoughts. Kaya ngayon, masarap kapag nakikita mo ang iyong mga anak, ang laman ng puso't kaisipan at ng mga labi ay pagpupuri sa Diyos. Mga salita ng Diyos. Alam niyo ba, ang isang napakasarap sa isang magulang? Sa akin personally, because I am a preacher, kanina na rin natin testimony ng isang ama na nagagalak na makita ang mga anak na naglilingkod sa Diyos at sama-sama sa isang pananampalataya at nananagumpay sa mga labanan sa buhay. Yes. Napakasarap makita yun, mga kapatid. At alam natin ang mga magulang na ganun kasaya ay sapagkat they have invested the Word of God. Nag-invest sila ng salita ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak. Sa part ko naman, ang isang bagay na napakasarap sa akin bilang magulang ay yung ang aking mga anak ay ma-engage ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagdidiskusyon ng salita ng Diyos. When they learn, pag na meron sila natutunan sa mga pangangaral, sa mga fellowship, then sa kotse o kaya naman sa bahay, over dinner, we talk about what they have learned. At napakagandang marinig, mga kapatid, na ang ating mga anak, ang kanilang mga kaisipan ay punong-puno ng salita ng Diyos. There's nothing like it, mga kapatid.
Yung halimbawa, nag-i-study ka o kaya nasa office ka, tapos biglang kakatok yung isang anak mo at gusto lang mag-share ng isang bagay na naisip niya o natutunan niya o narinig niya at naintindihan niya sa pangangaral o sa anuman. They want to share it with you. There's nothing like it, mga kapatid. We must capture their thoughts to the obedience of Christ. That's the goal. Ang kaisipan ng tao ay hindi pwedeng palayain. It's either captured by the world or it is captured by Christ. Amen. In the same way na ang free will ng tao ay hindi pwedeng maging totally free. We can only be free in the sense na we are free to make a choice. But we are not free to disobey. You see? Kaya kung ang ating free will ay hindi natin ipagpapasakop sa Diyos, then it is captured by the ideas of the devil. Exactly yung hindi pagpapasakop sa Diyos ay idea ng diablo. Na huwag magpasakop sa Diyos, na huwag makinig sa salita ng Diyos. Doon pa lang ay captured pa rin ang free will ng tao. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa ating sariling kalooban ay isubmit ito sa kalooban ng Diyos. Yan ang pinakamagandang paggamit ng ating free will. Submit to the will of God. Ganon din ang ating kaisipan. Kailangan itong makapture. Ito ay stronghold na either ang diablo ang gagamit or ang Diyos. Kapag ang diablo ang nakagamit nito, ito'y magre-resulta ng maraming mga kasalanan, sinful activities, sinful lifestyle. Pero pag na-capture ito ng Diyos, ito'y magre-resulta ng banal na buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! There's so many things na pwede nating basahin. 2 Timothy 4, sabi dito, preach the word. Be ready in season and out of season. Correct, rebuke, exhort with great patience and instruction. And that goes not only to the preacher. Mag-warn. Magtuwid ng mga mali. Titus 2:15, sabi dito, these things speak and exhort and rebuke with all authority. No one should disregard you. Titus was an elder. Sabi ni Paul, hindi ka dapat i-disregard ng sino man. Speak with authority. Magulang ka, hindi ka dapat i-disregard ng iyong anak. Speak with authority. Hallelujah. Romans 13:1, every person is to be subject, of course, subjection to authorities yan. At sabi sa verse 7, pay to all what is due, tax to whom tax is due, custom to whom custom. So ito'y pag-submit sa authorities, the government, authority ng tao, and then authority ng salita ng Diyos. Verse 8, owe nothing to anyone except to love one another, for the one who loves his neighbor has fulfilled the law. So ito'y nagtuturo sa atin na kung paano nating i-capture ang ating mga kaisipan to obedience. People must learn obedience. Kahit sa natural na buhay, people must learn to obey the laws of the land. And then, especially because we are spiritual people, we have the laws of God para sundin. Then you can read Ephesians 6, kung saan dinitalye ni Paul ang kanyang admonition sa mga pamilya. Children, obey your parents. This is one way of capturing their minds. Turuan silang maging masunurin. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So it may be as simple as that, mga kapatid. But because we have children na nasa church na natin at kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, then kailangan nating maagang makapture ang kanilang kaisipan. Kaya nga, sa mga magulang na yung mga anak, let's say, mga anak na babae, meron tayong mga anak na mga babae na maliliit pa. Sometimes, inaalaw lang natin na, or for some reason, gusto natin sila ay pag lumalabas, naka-pants. Pero, may mga panahon para yan ay kailangan ninyong gawin. But,
hindi dapat masanay ang ating mga anak sa pananamit na hindi naaangkop sa kanila. Because kapag ito'y na-tolerate natin, there comes a time na mga bata, they have become so comfortable sa inappropriate na pananamit na ayaw na nilang bitawan. Teach them holiness as early as possible. Hindi lang banal na pananalita, banal na pananamit, banal na pagkilos. Teach them holiness as early as possible. Para hindi na kayo makikipaglaban sa inyong mga anak pagdating ng binata at dalaga na sila. Nak, wag mo nang gawin yan. Nay, sanay na ako rito eh. Ito kasi nakasanayan ko eh. Tayo yung nagsanay sa kanila. Turuan natin silang maaga. Kaya nga sabi ni Paul dito, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Palakihin natin sila, sanayin natin sila sa disiplina at pagtuturo ng Panginoon. All right. Then the last thing, of course, is ang pangatlong fortress. Ang ilang mga fortress daw ay kailangang parusahan. Ano ang ating pinaparusahan? Disobedience. Kapag ang mga repeat offenders, yung mga pamali-mali na hindi nagpapasaway o hindi nakikinig sa mga paalala, then ito'y pinaparusahan. Sanayin natin ang mga bata na maging accountable sa kanilang mga offenses so that they learn from them. We do it in the house, we do it in the church. Sa kalsada, ginagawa rin yan. Bakit paulit-ulit ang offenses sa EDSA? Mga tao, they never learn kasi mga matatanda na eh. Matigas na ang mga ulo. Parang kawayan, mahirap nang hutukin dahil mataas na. And that's the problem. Na-raise sila sa ganoong bagay na ang mga offenses ay nato-tolerate at ang mga offenses ay napapalagpas. That is why tinuturuan ni Paul ang church na magdisiplina. Yun ang kanyang pinractice sa kanyang sulat. Disiplinahin ang mga tao. At ang pinakamabigat na disiplina, of course, ay ang pag-disfellowship sa mga matitigas ang ulo. And sometimes, kailangan natin gawin ang pag-disfellowship sa ilang mga tao na nakikita natin na talagang hindi na nakukuha sa mga paalala at kahit sa mga sermons, pabalik-balik sa kanilang mga offenses. Isa sa mabigat na aksyon na ginagawa ng church ay ang pag-disfellowship. Sapagkat kapag tayo nag-disfellowship, may mga pamilyang nasasaktan. Sometimes asawa, sometimes magulang, sometimes anak. At kapag ang mga taong ito ay nakikipagbaka according to the flesh, magre-react sila according to the flesh sa mga disciplinary action. Dinisfellowship yung tatay ko, so hindi na rin ako dadalo. Diba? So nagre-respond sila according to the flesh. Kailangan nating matutunan lumaban sa realm ng Espiritu. On Friday, may kausap akong mag-asawa at sila ay na-disfellowship sa atin. Ang isa ay ang asawang babae ay nagkaroon ng desire na nagpapakumbaba at gustong makapag-church muli. At binibigyan ko ng idea kung anong dapat nilang gawin. Pero ang lalaki ay hindi ready mag-acknowledge ng kanyang offense. Sabi ko, then there's no way para ikaw ay makapag-church. Kaya sabi ko sa babae, kung ganyan ang inyong sitwasyon,
then ihanda mo sarili mo na mag-church mag-isa. The problem is, yun nga, nasasanay ang mga tao, ang mga church families, na kapag dinisiplina ang asawang lalaki, ang asawang babae, nakikiramay. Kapag dinisiplina ang anak, ang magulang, nakikiramay. Hindi natin nirerespeto ang authority sa church. Ang Biblia ay may ilang mga instructions sa bagay na yan. Hindi natin i-categorize in details, babasahin ko na lamang. 2 Thessalonians 3, sabi dito sa 14, if anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person so as not to associate with him, so that he will be put to shame. 1 Timothy 5:20, those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also may be fearful of sinning. Titus 3 verse 10, reject a divisive person after a first and second warning. So, parang bata sa lupa, may first offense, second offense. Pangatlo, kailangan na mas mabigat na disciplinary action. Reject a divisive person after a first and second offense. So ito'y biblical na mga practices na kailangan nating gawin doon sa mga kaso ng mga disobedient. At yung mga sinasabi nating disobedient ay mga mananampalataya, of course, na nagpapaulit-ulit sa mga offenses at hindi bumibitaw sa kasalanan na yun. Bakit natin ginagawa ito? Because we are engaged in spiritual warfare. Ang nakasalalay dito, of course, ay ang honor ng Panginoon. Ang karangalan ng kanyang pangalan, ang karangalan ng kanyang iglesia. Kailangan i-express natin ang pagmamahal hindi lamang sa mga tao sa loob ng church, kundi sa mismong church. At ang pagmamahal sa iglesia ay kasama yan pagbabantay sa spiritual condition ng ating gawain ng local church na alagaan natin, at kapag meron nag-o-offend sa kaayusan ng gawain, ay maging matapang tayong mag-practice ng disciplinary action. Kung merong kailangang parusahan, ay parusahan. Pero tandaan natin, ang pinaparusahan ay ang disobedience. Even si Paul, nung siya ay mag-disfellowship sa Corinto, ay pinakita niya doon na ibigay yan kay Satanas upang parusahan ang laman. Baka sakaling maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. That's what we do. Because it's spiritual warfare, mga kapatids. Now, let me close sa part na ito. Ang pangatlong bagay na dapat aware ang Kristiyano ay ang kanyang battle position. Ano ang ating battle position? Simple lang, make sure na ikaw ay nasa panig ng Diyos. Sa battlefield, ikaw ay sundalo ni Kristo. Hindi ka sundalo ng iyong personal na ambition, hindi ka sundalo ng iyong personal na pangarap, you are a soldier of Christ. Ang iyong ina-uphold sa battlefield ay hindi ang iyong sariling kapakanan, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? That is our position sa battlefield. Sa 2 Corinthians 10, sabi ni Paul sa verse 7, you are looking at things as they are outwardly. Sabi niya sa church ng Corinto. If anyone is confident in himself that he is Christ, have him consider this again with himself, that just as he is Christ, so too are we. Hindi niya dinidisregard ang position ng mga tao, sapagkat claim nila yon, malaya silang mag-claim. Pero sabi ni Pablo, kung sinasabi niyong kayo ay kay Kristo, then I want you to know, ako rin ay kay Kristo. Ako ay nasa panig ng katotohanan. Ako ay nasa panig ng Diyos.
And that is why I am aware of the battlefield. Ako ay aware sa presence ng mga evil spirits. Aware ako sa labanan na nangyayari sa loob ng iglesia. It's not according to the flesh. It is in the realm of the spirits. A true soldier of Christ will always be aware sa presence, sa spiritual reality ng labanan sa kanyang buhay. So make sure na kayo ay nasa tamang posisyon. Romans 8:31, anong sabi dito? What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Yan ang pinakamagandang posisyon. Kung nasa panig mo ang Diyos, then wala nang pwedeng kumalaban sa iyo. Hindi ibig sabihin kumalaban in the sense na magprotesta or makipag-argue sa iyo. Of course, there will be. But ang ibig sabihin ni Pablo rito, paano silang magtatagumpay kung ang kakampi mo ay ang Diyos na. So make sure na tayo ay nasa tamang position. Sabi ko nga sa kanina sa umpisa, dalawang sides lang ang naglalaban sa conflict na ito. Ang side ng tama at ang side ng mali. Ang side ng Diyos at ang side ng diablo. Make sure na tayo ay nasa tamang side. Kayo ba yung mga anak ng Diyos? Amen. Make sure. Diba? Sabi ni Peter, make your calling and election sure. Kapag ginawa nyo ito, hindi kayo magiging baog sa inyong Christian life. Magiging fruitful kayo and you will have access into the grace of God sa pagbabalik ng Panginoon. So napakahalaga na tinitiyak natin ang ating sarili kung ano ang ating posisyon. He who did not spare His own Son, sabi sa verse 32, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Naibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, paanong hindi niya kayang ibigay ang lahat ng bagay ayon sa ating pangangailangan sa buhay na ito? So that guarantees victory sa ating labanan. As soldiers of Christ, Diyos lang ang pwede magarantiya ng ating tagumpay. And because we have God on our side, ang tagumpay ay ginagarantiya ng Diyos. Who will bring charges against God's elect? God is the one who justifies. Pagdating sa panahon ng mga accusations, yung lumang mong buhay, hahalungkatin ng diablo. Sabi nga ng madalas nating marinig, ang diablo, magaling na attorney yan eh. Magaling mag-research yan ng ating mga lumang pagkatao. Hahalungkatin ang ating mga lumang bisyo, ang ating mga lumang relasyon, ang ating mga lumang mga pamumuhay at pagkatapos ipepresent muli sa Diyos. Pag tayo nakagawa ng isang offense, magdadala siya ng maraming ebidensya sa lumang pagkatao mo. Ang kagandahan sa harap ng Diyos, ang ating attorney ay si Kristo. At ang ating attorney ay namatay para sa atin. At alam niya kung nasaan ang ating mga kasalanan ng ating lumang buhay. Alam niya na yun ay nasecure na ng kanyang banal na dugo na hugasan at ito ay hindi na ito valid na i-present para mag-accuse sa atin ng anumang bagay. It's all forgiven. Glory to God. So you see, who can be against us if God is for us? Pag tayo ay nasa tamang posisyon, meron tayong advantage sa diablo, meron tayong advantage sa mga sitwasyon, meron tayong authority na humarap sa kaaway. Kaya nga si David, nung siya teenager pa lamang, di ba, si Haring David, bago siya naging hari, wala pa siyang corona, wala pa siyang posisyon, pero siya ay anak ng Diyos. At siya ay may karanasan sa Diyos. At sa murang edad na 17 years old, ay naging matapang siyang humarap sa isang malaking higante na si Goliath. Ano ang dala niya? Siya ay nasa tamang posisyon. Siya ay nasa panig ng Diyos at sabi niya, ibibigay ka ng aming Diyos sa aking kamay. Sapagkat nilapastangan mo ang pangalan ng Diyos at nilapastangan mo ang banal na hukbo ng Diyos, ang Israel. Sigurado si David
na siya ay nasa tamang panig. Kaya kahit gaano kalaki si Goliath, ito ay nagkapi. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang mga istorya na yan, ay maging realidad sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos, ang katapangan ni David, ay makita sa ating buhay ngayon, upang ang naranasan ni David na pagtatagumpay, ay mangyari sa atin, habang tayo ay engaged sa ating mga labanan. And that is why, kailangan natin balikan. Ano ang susi ni David sa mga pagtatagumpay niya? Ang salita ng Diyos at ang pananalangin sa Espiritu. Yan ang kailangan natin. Una-unawa natin ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. So we don't have the time. Tayo po'y tumayong lahat. Tiyakin natin ang ating sarili na nasa tamang posisyon. At tayo nasa tama, babakap tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos sa ating mga labanan. Pag tayo ay nasa tama, He will give us the wisdom kung paanong gamitin ang kanyang salita against the enemies. Ito ay nangyari kay Jesus. Ito ay mangyayari din sa ating mga buhay. Pag tayo nasa tamang posisyon, makikita natin kung nasaan at kung sino ang mga tunay na kaaway. Kaya yung mga kaibigan, yung mga kapitbahay natin na galit sa atin, hindi na rin tayo galit. Kasi nakita na natin kung sino yung kaaway. It's not the flesh, but it's the spirits behind the flesh. Napilit na ginigiba ang ating buhay. But we've been made more than conquerors. Amen? Through Him who loved us. Amen. Masarap sabihin, Panginoon, mahal ka namin. Pero alam nyo ba, ang pinakamasarap, yung malaman mong mahal ka ng Diyos. At ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo dahil mahal ka niya. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya sikapin din natin na maging tapat sa ating pagmamahal sa Diyos. Sino man sa atin ang hindi pa siguradong anak ng Diyos, then, magmadali kayo. Tiyakin ninyong kayo ay ligtas. Tiyakin ninyong kayo ay nasa panig ni Kristo. Tiyakin ninyong naisuko na ninyong inyong buhay sa Panginoon. Kung ito ay patatagalin ninyo, baka dumating ang panahon, mas lalong mahirap ang magsuko ng buhay sa Diyos. Dahil kung minsan, mas lalong lumalaki ang stronghold ng kaaway dahil hindi makapasok ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang pangangaral ay merong urgency. Sabi ko nga sa isang ministers meeting namin, ang pangangaral ay merong urgency. Kailangan ang pangangaral ay may sense of urgency na para bang ito na yung huling pagkakataon na may bahagi mo ang salita. And you want to make sure na ito ay naipaabot ng maayos sa mga nakikinig. At sa umagang ito, I pray na naunawaan natin ang kanyang salita.